Mga kapatid, madaming klase ng influencer ngayon sa mundo, lalong-lalo na sa internet. At sa panahon natin, ang pagiging influencer ay isang trabaho na rin. Alam na alam natin yan dahil sa salitang social media influencers. Pero bakit nga ba sila tinatawag na influencers? Simple lang, kasi kaya nilang baguhin, impluwensyahan ang desisyon at buhay ng tao. Kaya sila tinawag na social media influencers. Kasi one post, one video, one recommendation ay kaya nilang baguhin ang ating pag-iisip, kaya nilang baguhin ang ating buhay. Social media influencers influence us. They influence us to buy certain products, to vote for certain people, to change our lifestyle, to try new routines, to improve our health, or to choose a certain opinion. Ganito kalakas ang impluwensya ng mga influencers. May naaabot, may nababago, at may sumusunod. Pero bakit ko po ito nabanggit dito sa ating reflection ngayong araw na ito? Kasi dahil sa ebanghelyo natin ngayon, nasabi sa atin ni Jesus, "You are the salt of the earth. You are the light of the world." Anong connect nito, Father, sa mga influencers? Anong connect nito sa salt and light? Dahil po, ang salt and light ay may kapangyarihang mang-influence. Anumang tamaan nila, anumang hawakan ng salt at light, ay nai-impluwensyahan nito at nababago. So, unahin natin ang salt. Salt influences. How? Because even a little salt can transform the taste of food. Kaunting asin lang, nag-iiba na ang lasa ng pagkain. Hindi kailangan ng marami para may epekto. At ganyan din po tayo dapat bilang mga Kristiyano. Ang maliit na kabutihan, kapag may pagmamahal, may kapangyarihang magpabago ng puso at araw ng isang tao. Isang pagpapasensya, isang pag-uunawa, isang pagtulong. Minsan, iyon na ang sapat para mabuhayan ng loob ang isang taong pagod na sa kanyang buhay. Naniniwala po ba kayo sa ripple effect of goodness? Na yung isang kabutihang ginawa mo ngayon, pwedeng maging simula ng maraming kabutihan bukas. At sabi nga ni Santa Teresa ng Lisieux, "What matters in life is not great deeds, but great love." Ito ang puso ng pagiging asin ng mundo. Simpleng gawain, pero kung puno ng pag-ibig, nakakapagpabago ng buhay ng iba. And what about light? How does it influence us? Light guides and frees us from fear. Ang dilim ay nagdadala ng takot sa atin. Kapag madilim, hindi mo alam kung saan ka tatapak. Hindi mo makita ang panganib na paparating. Hindi mo makita ang direksyon. At kaya ka natatakot sa dilim dahil hindi ka sigurado. Pero kapag may liwanag, may ilaw, biglang nagiging malinaw ang daan. Nakikita mo na ang daraanan mo, nawawala na ang pangamba, nagkakaroon ng tapang at direksyon. Ganyan dapat ang impluwensya ng isang Kristiyano. Nagpapalaya sa takot, nagpapakita ng tamang landas, at umaakay papunta kay Kristo. So as Jesus tells us in the gospel today, "You are the salt of the earth. You are the light of the world." So as salt and light influences, Jesus basically tells us, you are also influencers. Christian influencers. Or in other words, Christian witnesses. Pero hindi tayo kagaya ng mga social media influencers na kailangan ng milyon-milyong followers. Ang kailangan lang po natin bilang Christian influencers ay isang buhay na tapat kay Kristo. And we witness Christ by our life and actions, by our words, and by our faith. And hopefully, when people see us, they see not only ourselves, but they see Christ in us.
At ito po ang tunay na Christian influencer, isang buhay na nagdadala sa kanila na makita si Jesus, maramdaman si Jesus at marinig si Jesus. Tandaan niyo mga kapatid, hindi sinabi ni Jesus na try to become salt and light to the world. Ang sabi niya, you are the salt. You are the light. Present tense yan. Dahil ito ang ating identity natin ngayon na. Ito na mismo. Ito ang mission natin ngayon na. That we are Christian influencers. Amen.